Alright, nandito na tayo sa Lake Apo. So, ito yung itsura niya. Napakalinaw ng tubig. As in, super linaw. Ayan. Marami din siyang balsa. Yung balsa, yung rent niya is 350 pagka papunta doon malayo. Tapos, pagka may bangka naman din, yung bangka is 250. Pero pagka mainit, parang hindi advisable yung bangka. Not unless kung meron ka payong. Pero kung wala, magbalsa ka. Marami silang mga balsa for rent. Ayan. Tsaka dito sa kanila. Yun. Ayun. Yeah. So, yung entrance fee niya sa pagpasok mo dito is 50 pesos per head. Tapos, medyo rough road lang siya from National Highway papunta dito. Ano siya, 5.5 kilometers. Tapos, rough road na siya. So, medyo kailangan mahina lang talaga yung takbo. Pero doon, meron siyang parang may bahay pa. At saka, meron din mga bangko doon na nakalagay. Pero, ang bayad is 3,500 ata. Pero, dapat may minimum na pax or 3,500. Super relaxing. Nakakawala talaga ng stress. So, ayan. Kasi pwede ka dito matuyok ba? Na pwede nating sakyan papuntang Lake Apo. Ano siya, ang tawag doon, habal-habal dito sa Bukidnon. Tapos, yung isa is 40 pesos yung isa. Since tatlo yung sakay ng isang motor, so 120 pesos. Papunta pa lang ngayon doon. So, additional 120 pag pabalik na kayo. So, kung gusto nyo naman, like for example, ikaw lang mag-isa, gusto mo lang talaga ng mag-me time, solo-solo lang, tapos wala ka naman sasakyan papunta doon. So, pwede mong arkilahin yung isang motor na ikaw lang mag-isa, pero 120 pesos nga lang. So, mas malaki siya. Compare kung tatlo kayo, at least like 40 pesos lang kayo. So, guys, ayun, meron. Tapos, syempre, yung pagka, ine-negotiate nyo lang yung motorcycle driver kung kailan kayo susunduin ulit. Kasi syempre, mamasahero pa rin naman yun sila. So, pagdating nyo doon, iiwan na kayo. Tapos, mag-text lang kayo kung anong oras kayo magpapasundo para makuha kayo. And additional na din yun na 120 pesos. Now, in case na pag sumakay pala kayo ng balsa, additional information lang. Pag sumakay pala kayo ng balsa, yung minimum na hours niya, pagka weekend at saka pagka peak season, yung marami talagang pupunta doon, is 2 hours. So, 2 hours lang dapat kayong magstay dun sa balsa. Tsaka, pag pumunta dun sa kabilang, side nung lake, so 2 hours lang. Pero, pagka naman hindi peak season, hindi naman weekend, like weekdays, tapos kukunti lang yung mga tao pupunta. So, kahit ilang oras kayo doon, kahit hapon na kayo, morning kayo pumunta doon, tapos hapon na kayo bumalik ulit. So, okay lang. So, ayun. Kung yung sa kabilang ibayo, yung merong mga bangko, meron din pala din silang swimming pool at saka tawag noon, kabayo. So, bale, kahit ilan kayo pumunta doon, basta yung pagpasok nyo is 3,500. Kasi private kasi siya. Yung dito kasi,
yung pinuntahan namin is, ano siya, public siya. So, 50 pesos lang. Pero, pagka dun sa kabila, yun nga, 3,500. Tapos, ang libre dun, kabayo. Pwede kang mag-ride sa kabayo. Tsaka may banana boat din daw sila. And, may mga amenities. Maganda kasing lugar doon. May mga bangko na pwedeng pang ano din, pang picture-picture din. Tapos, pwedeng maligo kasi may pool. Tapos, pagka pwede din siyang magstay kayo doon for overnight stay. So, yung isa is 1,100. So, 1,100 siya. Tapos, free na yung dinner at saka breakfast. So, kung medyo marami-rami yung pera, pwede kayong pumunta doon. Ako, konti lang naman ang aking pera. 50 pesos lang ang kaya ko. Hindi nga ako sumakay ng hindi na kami nag-rent ng balsa at saka o kaya bangka man lang. Kasi tinignan ko lang yung place kung talaga maganda siya and advisable siyang i-share sa inyo. So far, maganda naman siya at saka talagang siya, peaceful. Kaya, guys, puntahan nyo.